Ang susunod na presentasyon ay para sa kaalaman at impormasyon lamang. Hindi po namin intensyon na mang-insulto o mapasakit ng damdamin sa mga kababayang Kristiyano. Salamat po sa pangunawa ninyo. Ano ang sinasabi ng Islam tungkol sa Pasko at Bagong Taon? Pwede bang sumali o sumuporta sa pamamagitan ng salita o gawa ang isang Muslim sa mga pagdiriwang na ito? Marami din ng mga Kristiyano na nagtataka dahil napapansin nila na may mga Muslim na hindi bumabati sa kanila ng Merry Christmas o Happy New Year, at meron din naman ng mga bumabati o sumusuporta sa pagdiriwang nila. Kaya para po maintindihan ng ating mga kabayan ang issue na ito, ibabahagi ko dito ang tunay na katuruan ng Islam na walang halong kasinungalingan at panlilinlang, inshallah. Sa Islam, may major at minor sins. Ang pinakamataas na major sin ay ang pagtatambal sa kaisahan ni Allah bilang Panginoon, sa kanyang mga pangalan at katangian, at sa pagsamba sa Kanya. Sa Arabic, ang tawag sa kasalanan na ito ay shirk, ang pagtatambal kay Allah. Ang sabi ni Allah sa Quran, ang ibig sabihin, ngunit tumulong kayo sa isa't isa patungo sa kabutihan at banal na tungkulin. Huwag tumulong sa isa't isa patungo sa pagkakasala at pagsuway. Ngunit tuparin ang inyong tungkulin kay Allah, o si Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Kaya anumang bagay o gawain na may kasamang pagtatambal kay Allah, ito po ay dapat iniiwasan ng mga Muslim. Dahil ang pinanggalingan ng Pasko at Bagong Taon ay may kasamang shirk o pagtatambal kay Allah, ito ay hindi pwedeng suportahan ng mga Muslim. Ang Pasko ay tungkol sa pagsilang ni Jesus, peace be upon him, na isang dakilang propeta sa Islam. Ngunit si Jesus ay itinuring na anak ng Diyos at isa sa tatlong Diyos. Sa Islam, ang mga paniniwala na ito ay pagtatambal o shirk sa kaisahan ni Allah. Isa pa, sa ayon sa history, ang original na pinanggalingan ng Christmas ay galing sa paganong paniniwala. For more details, i-google lang po ninyo ang Pagan Origins of Christmas. Ganun din sa Gregorian calendar na pinagdidiwang tuwing Bagong Taon. Ang mga pangalan ng buwan at araw nito ay galing din sa paganong paniniwala. Paki-google din ang Pagan Origins of Gregorian Calendar. Ang buod, dahil ang mga pinanggalingan ng Christmas at New Year celebrations ay kontra sa katuruan ng Islam, hindi talaga pwedeng suportahan ng Muslim ang mga pagdiriwang na ito. Kaya sino mang Muslim ang sasali sa mga parties, babati o magbebenta ng mga gamit tungkol sa mga pagdiriwang na ito, siya ay magkakasala ng malaki na maaaring makapagpalabas sa kanya sa Islam. Hindi siguro niya alam na ang kanyang pagkakamali ay katumbas ng pagsang-ayon sa shirk o pagtatambal kay Allah. Bilang pagtatapos, ang susunod ay buod ng sinabi ng isa sa mga dakilang scholar sa Islam. Ang batas sa pagsabi ng maligayang Pasko o Merry Christmas sang-ayon kay Ibn al-Qayyim. Ang pagbati sa mga hindi Muslim tungkol sa mga pagdiriwang nila na kontra sa mga prinsipyo ng Islam ay hindi pinapayagan. Ito ay kapareho ng pagbati sa kanila sa pagsamba o pagpapatirpa nila sa krus, bagamat ito ay napakalaking kasalanan kay Allah. Ito ay mas malala pa sa pagbati sa pag-inom ng alak, pagpatay, pakikipagtalik sa hindi asawa, at iba pang mga kasalanan. Ang Muslim na walang respeto sa Islam ay mahuhulog sa ganitong kasalanan. Hindi niya alam ang kasagwaan ng kanyang kasalanan. Kaya't sino man ang bumati sa isang tao dahil sa paggawa ng mga kasalanan o kawalang paniwala, inilantad niya ang kanyang sarili sa puot at galit ni Allah. Salamat po sa oras at pag-unawa ninyo. Sana po marami sa inyo ang gabayan ni Allah sa katotohanan at tunay na kapayapaan. Amin.